Good day mga besh, magandang araw, magandang buhay. Tara, samahan niyo ako sa video na ito. Sa araw na ito, ako nga po pala ang nagbukas ng tindahan. Kasi mga nakaraan, sister at ko nagbubukas. Dahil ako nagbukas, binidyo ko. Ano daw? Ito na nga po, inumpisahan ko na. Siyempre, ang pagbubukas. Inilabas ko na ang mga nararapat. Ano daw? Dahil sa inilabas ko na ang nararapat, pinalisan ko na rin ang mga kalat. At nagpunas na rin ang mga kailangan bago mag-refill sa laman ng ref. Dito, inuna ko muna ang malaking ref kasi nakakataog pansin ang kanyang kulay. Kaya inuna ko na siya. Ano daw? Dahil tapos na ang ating paglalagay at batid na natin na ito ay sapat na ilagay na natin ang mga nararapat. Saka pa lang natin pagpupunuin ang kabilang ref. Sa araw-araw ng aking pagtitinda o pagbubukas ng tindahan, kailangan natin unahin lagyan ng laman ng ref para pag ang mga bibili, may mga malalamig nang makukuha at wala na magtatanong sa'yo na walang laman ng ref o kaya hindi pa malamig ang mga laman ng ref. Kasi ikaw rin lang din naman ang mag-iisip kung ano ang tamang solusyon. Ano daw? Binatado ko nga po pala muna ang mga macaroni. Kasi may bumili. Pangit naman kaya na itabi ko muna. Kasi wala lang sa lagayan. Paano kung may bumili ulit? Kaya tinapos ko na muna bago ko inayos at sinalangsang mga bigas. Kasi okay lang ang bigas kahit hindi mo na refillan. Dahil may natitira pa. Pero hindi pwede ipamamaya. Kasi depende rin yun sa aking katawan. Ano daw? Kaya tuwing umaga ko siya ginagawa. At pag naubos sa hapon, saka lalagyan. Kasi pag naubos sa hapon, isang sako lang yun. Hindi gaya sa umaga na maraming sako ang nauubos. Kaya eto na, ipinagpapatuloy ko na. Okay lang pahinto-hinto para sa mga bumibili. Huwag lang matagal. Kasi makakalimutin tayo. Ano daw? Kailangan tuloy-tuloy para hindi malimutan. Ano daw? Sa umaga nga po pala, titignan ko ang mga bigas. Kung alin ng konti, kung alin ng kamabaw, at kalahati na lang. Kasi lalagyan natin ng laman. Pupunuin ba? Kasi may mga oras na may bumibili ng 10 kilo, 5 kilo. Pag nauubos na ang bigas ng sako, saka natin isasalin ang mga natira para puno ulit. Para hindi ka mag-aalala na wala ng laman. At minsan, dumarating sa punto na marami pang bumibili. Nakikisabay yung bigas sa dami ng bumibili. Isa kailangan mo tumawag ng call a friend. Ay, call a sister pala. Pero may time na parehas kaming busy. O minsan ako lang. Kaya kailangan mo tanggapin na kailangan kaya mo lahat. Na anuman ang sitwasyon kaya mo harapin. Kung hindi mo na kayang matras pa kasi kaya mo ng labanan. Ano daw? Kasi yan na nga ang mga delivery. Ano ba tama? Delivery? Deliver? O basta? Kayo nang balang humusga. Kaya ko nga po pala muna ang mga item bago sinansa ang mga tinapay. Kasi pagkatapos ko isa lang sa mga tinapay, saka ko sila inaharap. At dahil wala pang mga bumibili o customer, isinasalansan ko na sa mga dating lagayan o kaparehas ng paglalagayan. Kasi minsan pag nagkamali ako ng lagay at hindi doon sa dapat lagyan, hindi lang ang customer ang nalilito, pati ako na tindera nalilito rin. Minsan nahihilo rin ako. Kaya dapat kung saan dating nilagay ni Sister Red, doon din natin nilalagay. Kasi minsan pati si Sister Red nalilito din. At tatawagin ako, tatanungin. Kasi nga hindi niya doon nilagay. Dapat doon natin isunod kung saan niya nilagay para kung sakaling siya na ang bantay o nagtitinda, hindi na niya kailangan tawagin. Siya na ang magaan. Kasi parehas namin alam. Ano daw? Pinagpatuloy ko na nga po pala ang pagsasalangsang. Natigil lang naman po tayo. Pag may bibili, pag nabigyan na ang nabili, hindi na natin ipagpapatuloy ang pagsasalangsang. Kasi kung matagal ito sa may pintuan, sa pating na dadaanan ng mga bumibili, minsan nilalaktawan nila to. Hindi po yun maganda. Pangit po sa negosyo ang hinahakbangan ng mga paninda. Natutunan ko po yun sa aking ina. Nung ako'y bata pa. Ano daw? Kaya't kung hanggat maaari, kiniklear ko ang mga paninda sa mga posibleng madaanan ng mga tao. Kaya ginagawa ko kapag nandiyan pa ang paninda, inuusog ko sa tabi. Paninda na pina-adjust ko para lahat happy. Ano daw? Maganda lahat may daan. Nagbibigayan ba? Para hindi nakakasagabal. Kasi yung iba hirap na hirap lumakad. Hirap nilang mapuntahan ang dapat nilang puntahan. Kung gusto nilang lapitan. Ano daw? Maiba nga po pala ako. Minsan ba ang mga customers sa inyo nagtatanong kung masarap ba ito? Anong lasa ba nito? Okay ba ito? At marami pang mga katanungan na bumubuo sa kanilang isipan na itinatanong sa ato mga tundera. Sa akin kasi, beshi, maraming nagtatanong. Minsan binibigyan ko kasagutan. Pero totoo nahihirapan ako. Gaya na lang halimbawa, kung masarap ba yung gamis? Malambot ba yung gamis? O kaya bang kainin nyo ng mga bata? Kaya to the rescue! Ang beshi nyo! Syempre, kailangan muna natin tikman ang ating mga paninda bago itinda sa ating mga beshi. Kaya yun ang resulta. Masaya ang mga beshi nyong bumibili sa ating tindahan. Kasi ang mga katanungan nila, minsan natin nasasagot. Pero kung ito hindi natin natitikman, patawad na lang sa ating mga beshi na hindi ko mabigyan ng kasagutan. Kasi hindi ko natikman. Ano daw? Kaya noon pa man, hanggang ngayon, ang aming paninda ay amin munang titikman para sa mga beshi nating bumibili sa aming tindahan at naghahanap ng mga kasagutan. Buti na lang nabibigyan ko solusyon ang kanilang mga katanungan. Pero patawad, hindi sa lahat ng pagkakataon nabibigyan ko kasagutan ng kanilang mga katanungan. Dahil meron din akong hindi alam. Ano daw?
no? Pero ang kagandahan, lumalabas sila ng tindahan ng sa kanilang mga lahat. Marami pong salamat. Hanggang sa muli.